tingnan ninyo, Roma 10:15. Paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ayon sa Bible, sino ang makakapangaral? Yung mga sinugo ng Diyos. Ay sasabihin mo siguro naman kahit hindi sinugo. Anong sugo-sugo pa? Basta gusto kong mangaral. Sige, mangaral ka. Pero mangangaral ka na walang karapatang galing sa Bible. Mangangaral ka sa iyong sarili. Kaya may mga nagsasabi sila raw ay self-sent, self-called ministers. Sino ang tumawag sa kanila? Sila. Bakit ba't sila tinawag? Gusto nilang tumawag sapagkat sabi nila, mabuting mangaral ng Ebanghelyo. Mabuting mangaral ng Ebanghelyo kung ikaw ay sinugo. Ay kung hindi ka sinugo, nangangaral ka, nangunguha ka ng karapatan ng apostol. Kung ikaw ay nangunguha ng karapatan ng apostol na hindi ikaw apostol, ano ang tawag sa iyo? Bulaang apostol. Para kang pulis. Gumagawa ka ng gawain ng pulis na hindi pulis, ano ka? Ay di, pulis-pulisan ka. Pwede kang hulihin kapag mahuli ka, makita ka ng tunay na pulis. Kaya narito, bakit po kailangang magmisyon? Sapagkat ito po ay gawain ng mga apostol at yaong mga kasamahan ng mga apostol. May banal na pananagutan sila. Saan po ginagamit ang pera na nanggagaling sa tao? Itong perang ibinibigay ng mga tao sa mga pangangaral, sa palengke, sa likuang daan, sa mga sasakyan, ay ipinaglilingkod din natin sa kanila. Ipinapangaral. Kasi ang pangangaral ng salita ng Diyos, nangangailangan ng gugulin. Para ikaw ay makapaglakbay. Kaya ang Panginoong Hesus, nang siya ay nasa lupa, sa kanyang pangangaral, may mga taong tumulong sa kanya. Inyo pong pakinggan. Sa Lucas, makikita natin ang unang pagbanggit ng pagbibigay ng mga tao na napangaralan ng Panginoon. Inyo pong pansinin na sa Lucas 8, sa talatang 1 at hanggang sa 3. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na sila'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinapangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas, at si Juana na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, at si Susana at iba pang marami na ipinaglingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Inyo pong mapapansin, upang maitaguyod ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo sa panahon ng Panginoon, sapagkat iniwanan ang kanilang hanap buhay, wala silang trabaho, wala silang sideline. Upang maitaguyod ito, yaong mga pinagpala, nakarinig ng pangangaral ng salita. Ang sabi, itinaguyod ang kanilang pangangaral sa pamamagitan ng kanilang mga tinatangkilik. Inyo pong mapapansin, hindi lang ito barya-barya. Hindi lang ito 10 bahagi. Ang sabi po, yung kanilang tinatangkilik, inilaan nila para ang gawain ng Panginoon, ang pangangaral ng salita o sa ating salita ngay pagmimisyon ay maitaguyod. Sa mga katwid, saan ginagamit ang pera na nanggagaling sa tao? Ibinabalik din po sa tao. Ipinaglilingkod natin sa tao. Sino ang nagtumutulong sa pangangaral? Yaong nakarinig ng salita ng Diyos.
Kaya kung may pangangaral ng salita ng Diyos, may pagkakataon tayo na maipahayag natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Susuportahan natin ang gawain ng Diyos. Ipinapahayag natin ang ating pakikibahagi sa misyon. Kaya nariyan, bakit kailangang magmisyon? Utos ito ng Diyos sa mga kabahagi sa kanyang iglesia. Saan ginagamit ang pera, ibinabalik din sa tao. Kaya mga kapatid, ang mga tunay na mga ngaral, wala po silang sariling ari-arian. Wala silang mga bahay para sa kanilang sarili. Wala silang mansyon. Sila ay tumitira sa mga kapilya. Sila po ay nagsasakripisyo. Yan po ang kanilang misyon. Pag tayo ay nagbigay, nakikibahagi tayo sa kanila. Nakikisama tayo. Sana sumagana ang inyong pagbahagi sa misyon na hindi lamang inyong pag-aari ay inyong maihandog. Ang inyong sarili mismo, maihandog ninyo sa pagmimisyon. Ang Diyos hanggang ngayon tumatawag ng mga taong magsusuko at paggagamit sa Panginoon para ang misyon ng Diyos ay sumulong sa lupa. Pagpalain kayo ng Panginoon.